Isang babae ang nagpatumba sa isang hari ng mga lobo sa gitna ng gabi, at niyayakap ito habang masigasig na sumisipsip. Kahit na ang mapagmataas na lahi ng mga lobo ay namumula na halos tumutulo ang pawis. Ngunit hindi pa rin sila naglakas loob na magkaroon ng anumang iniisip tungkol sa babae. Dahil si Sunay ay naglakbay upang iligtas ang kanyang planeta. Naglakbay siya ng mag-isa sa mundo ng mga halimaw sa kalawakan kung saan mas kaunting babae kaysa lalaki. At nagising ang antasapat na pheromones na pangakit. Mapagmataas na puting lobo, tapat na itim na leopardo, mapanganib na ahas, walang kapantay na puting tigre, na tinutukso ng isang grupo ng mga higante ng kalawakan. Nais lamang makamit ang aliw. Sa oras na ito, sa isang institusyon ng pananaliksik, isang lalaki ang patuloy na nagbubuhol ng sarili gamit ang mga kadena. Naklin siya sa sofa at nagutos sa hangin. I-activate ang ganap na pagkakakulong. Sa isang iglap, sa loob ng silid, maraming piraso ng bakal na ginawa ng militar. Ang nakatiklop na steel plate ay ganap na nagtatatak sa silid. Ganap na pagkakakulong ay naisaaktibo na. Nagsimula na ang countdown ng 24 na oras. Sa loob ng 24 na oras, hindi ka makakapag-ugnayan sa labas. Sa oras na ito, ang estado ni Mingkang ay tila nalulumbay. Dahil ang kanyang antas ng pagnanasa ay umabot na sa critical na antas. Kapag siya ay tuluyang nakalampas, siya ay magbabagong anyo sa anyong hayop. Bilang isang yaes na antas ng lalaki, siya sa estado ng magbagong anyo sa anyong hayop ay magiging isang nakapipinsalang dagok sa imperial na lungsod. Ngunit sa oras na ito, biglang may ingay na narinig sa silid. Siya ay humilig pabalik. Nakapikit ang mga mata, hinahanap ang pinagmulan ng tunog sa silid-aralan. Ito ay isang itim na gintong kahon na higit sa 1 metro ang taas. Ang bagay na ito ay nakuha ng hukbo ilang araw na ang nakalipas. Habang nag-scan ng isang basura na bituin, ngunit hindi pa ito mabuksan. Hindi alam kung ano ang laman nito. Ngayon, mukhang may buhay sa loob. Biglang sumabog ang takip. Isang payat at maputing kamay ang lumabas mula sa loob. Nagdulot ito ng gulat kay Mingkang na dati ay alerto. Nakatingin siya sa batang babae na umupo sa loob ng kahon. Siya ay nagulat at lumaki ang kanyang mga mata. Ang oras ay tila nakalimutang huminga. Ang ganda ng babaeng ito. Ang dalaga ay nahirapang tumayo. Ipinakita niya ang buong anyo sa paningin ni Mingkang. Lumabas siya mula sa kahon at nagmasid sa paligid ng may kuryosidad. Sa huli, ang kanyang tingin ay napadpad sa kanya. Sinabi niya ng malambing, "Kumusta? Ako si Sunay. Saan po ba ito? Ikaw ba ay nakulong?" Si Mingkang ay nakaramdam ng isang ugong sa kanyang isipan. Ang lahat ng kanyang kalamnan ay biglang naging tense. Ang sistema ng star brain sa kanyang pulso ay patuloy na nag-aalarma. Ang kanyang antas ng pagnanasa ay biglang tumaas. Kinuha niya ang kanyang panga. "Paano ka nandito? Magtago ka na." Ito ay napaka-absurd. Siya ay nasa antas ng pagnanasa. Paano nagkaroon ng isang babae sa silid? Alam niya na ang posas ay hindi makakapigil sa kanya. At ang silid ay nasa ganap na pagkakakulong. Sa ilalim ng mode na ito, wala siyang paraan upang makaalis. Ibig sabihin, siya ay maaaring nasaktan ang mahalagang babaeng ito. Si Sunay ay nagtanong ng may pagkamangha. Bilang isang pinakamataas na uri ng alpha, para bang naamoy niya ang isang amoy na katulad ng pheromones. Lumapit si Sunay sa kanya. Kumuha siya ng isang syringe mula sa lupa. Inamoy niya ang natitirang amoy ng gamot dito. Ito ay isang suppressant. Pero hindi ito katulad ng suppressant sa kanyang mundo. Ang amoy ng gamot ay tila mas matindi. Habang siya ay nag-iisip, isang pares ng kulay pilak na mga tainga ng lobo ang biglang lumabas. Isang makapal at mabuhok. Buntot din ang umabot sa sopa. Kumislap ang mga mata ni Sunay. Mukhang talagang nakarating siya sa mundo ng mga halimaw. Medyo kawili-wili ang makina ng paglalakbay na imbento ng institusyon. Sa sandaling ito, sinubukan ni Sunay na hawakan ang kanyang tainga. Ang cute niya. Saan ba ito nagmula? Ang nakakakiliting pakiramdam sa kanyang tainga ay nagdulot ng hindi inaasahang reaksyon kay Mingkang. Siya ay nanginginig sa buong katawan dahil sa pagkakastimula. Pinipilit niyang pigilin ang sarili at humiga ng paatras. "Lumayo ka sa akin ng kaunti. Masasaktan kita." Lumapit si Sunay sa kanyang leg. Amoy niya ang malinis na bango ng lalaki. Ang kanyang labi ay umikot sa isang ngiting walang masamang intensyon. Dahan-dahan niyang inilagay ang kamay sa kanyang katawan at sinabing may malambing na boses, "Mahal na Ginoong Halimaw, kailangan mo ba ng tulong ko?" Nagulat si Mingkang at tumingin sa kanya na may impit na ungol. Hindi ka tumatagal. Ang oras ay lumipas sa mga impit na ungol at paghingal. Ang amoy ni Sunay ay tila may nakakapagpakalma sa mga lalaki. Sa isang milagro, siya ay nagising sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, gusto niyang barilin ang sarili. Hindi siya kailanman naging ganito kadismayado sa kanyang buhay. Ngunit ang kanyang katawan ay natural na nagsasabi sa kanya ng kasiyahan. Lumapit si Sunay na may inosenteng mukha sa kanya at nagsabi, "Ginoong Halimaw, gutom na ako. May pagkain ka ba dito?" Hindi naglakas ng loob si Mingkang na makipagtitigan sa kanya. Bahagyang inilipat niya ang kanyang ulo. Pinilit niyang huwag pigilin ang lakas sa kanyang pulso. Uminit ang mga kalamnan sa kanyang braso. Ang kadena sa kanyang kamay ay naputol ng biglaan. Tumayo siya at bumalik mula sa kusina. Matapos ibigay sa kanya ang ilang bagay, hindi na siya naglakas ng loob na tumingin sa kanya. Sinabi niya ng may mababang boses at maingay, "Pasensya na. Sa ngayon, ito lamang ang ilang mga nutrisyon na may lasa. Tingnan mo kung may gusto ka." Ngayon, nakasara ang bahay at hindi makakalabas. Maaaring kailanganin mong magtiis ng kaunti. Kinuha ito ni Sunay at tiningnan ng mabuti.
Ang mga nutrisyon na ito ay may kakaibang packaging. Binuksan niya at naglakas ng loob na tikman ang kaunti. Upang mas madali para sa kanya na magsimula ng trabaho sa mundong ito. Binigyan siya ng teknolohiya ng institusyon bago siya tumawid. Ng maliit na sistema ng detektor ng sangkap at sistema ng espasyo. Natapos na ang pagsusuri. Ang kasalukuyang nilalaman ng likido ay mataas ang nutrisyon. Tugma sa pangangailangan ng katawan ng tao. Maaaring kainin. Walang kakayahang magpahaba ng buhay. Inangat ni Sunay ang kanyang ulo at uminom. Matapos maramdaman ang kabusugan, pinagod ni Sunay ang kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay nasa isang napakamahinang estado. Matapos ang mga nakaraang gawain, wala nang natitirang lakas. Siya ay nakahiga sa sofa na parang malambot. Natulog siya sa loob ng 2 segundo. Ang kanyang paghinga ay unti-unting naging maayos. Tiningnan siya ni Mingkang ng may komplikadong damdamin. Dapat malaman na kahit ang pinakamataas na uri ng babae ay hindi siya pinabayaan. Siya ay tila may kakaibang katangian. Naramdaman niya na may ginawa siya para sa kanya. Ang mga ganitong bagay ay dapat na nagpapakita ng kanyang pagkagusto sa kanya. Hanapin ang tamang pagkakataon upang tanungin siya kung nais niyang maging kanyang asawa. Ang mga lalaki ay likas na dapat alagaan ang mga babae. Siya ay handang maglingkod sa kanya, kahit na hindi pa malinaw ang kanyang pagkatao at layunin. Pero ano namang masamang layunin ang maaring mayroon siya bilang isang babae? Bulong ni Mingkang. 518. I-adjust ang temperatura sa angkop na antas. Manatiling tahimik, hindi kailangan ng tugon. Si Sunay ay nakatulog ng maayos sa pagtulog na ito. Nang magising siya, ang mga dingding ng silid ay tanso. Ang bakal ay hindi alam kung kailan nawala. Maganda ang panahon sa labas, mukhang umaga. Inangat niya ang kumot at bumangon. Natagpuan niyang walang tao sa silid. Walang sinuman. Sa mesa ng pagkain ay may nakasalansan na iba't ibang lasa ng nutrisyon. May ilang bagong damit na may iba't ibang estilo at kulay. Mayroon ding isang piraso ng papel. Magandang araw, ako si Mingkang. Nakita niyo ako kahapon. Lumabas ako upang ayusin ang ilang bagay. May ilang nutrisyon at damit sa mesa. Kung may kailangan, maaari mong tawagin ang robot sa silid. Mayroong aking Star Brain attachment sa iyong pulso. Kung may kailangan o kung ayaw mo ang damit, maaari mo itong bilhin doon. Mangyaring huwag masyadong lumabas. Babalik ako agad. Ang tingin ni Sunay ay huminto sa salitang ninyoy. Ang mga salita na nakita niyo ako kahapon ay tila may ngiti. Mukhang sinasadya ng ginoong halimaw na ito. Nakikipag-usap siya sa kanya sa isang napakamaayos na tono. Tungkol sa mga aksesorya ng Star Brain, itinaas ni Sunay ang kanyang kamay. Talagang nakita niya sa kanyang kanang pulso. May isang bagay na katulad ng relo. Nag-eksperimento siya ng kaunti. Natagpuan ang bagay na tinatawag na Star Brain. Halos katulad ng gamit nito sa cellphone. Nandoon ang impormasyon ng pakikipag-ugnayan kay Mingkang. Ipinindot niya ang Star Brain Bank. Ang mahabang hanay ng mga numero sa loob ay pinabilang niya ng 2 beses. Ang yaman naman. Hindi naman lahat ng kanyang yaman ay nandito, di ba? Naghanap si Sunay sa internet ng mga kaugnay na impormasyon tungkol sa mundong ito. Agad siyang lumabas ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay ipinaalam sa sentro ng sistema sa kanyang katawan. Little Bear, tulungan mo akong idisable ang sistema ng lokasyon ng Star Brain na ito. Ilang minuto ang lumipas. Nagsuot ng sombrero na natatakpan ang kalahati ng kanyang mukha. Isang taong nakasuot ng hindi akmang damit panglalaki ang naglalakad sa kalye. Ang lugar kung nasaan si Sunay ay ang Central Star Imperial Capital. Dito ang pinakamasiglang lugar sa buong kalawakan. Ngunit sa mas masiglang lugar, mas marami pang mga nakatagong lugar na mahirap mahanap, at ang mga lihim ng isang lungsod. Karaniwang umiikot ang mga ito sa mga lugar na ito. Dumating si Sunay sa isang lugar na tinatawag na lungsod ng iligal na kalakalan sa sandi. Pagpasok, hindi siya nakalakad ng 2 pang hakbang. Isang madilim na anino ang biglang sumulpot mula sa kanyang tabi. Ang taong iyon ay mabilis na kumilos. At siya ay may napakabigat na amoy ng dugo. Kasunod nito, ilang malalaking lalaki ang humahabol sa kanya. Isang lalaki ang nagalit at itinulak si Sunay. Nagsalita siya ng may galit. Umalis ka! Maliit na hayop, huwag kang humarang sa daan. Pinisil ni Sunay ang kanyang braso na nasaktan ng mga taong iyon. Ang kanyang mga mata sa ilalim ng sombrero ay sumikip. Sa loob ng lungsod ng iligal na kalakalan, may isang maruming eskinita. Tumakbo ang binatilyo sa isang patay na dako. Ang mataas na pader sa kanyang harapan ay walang daan ng pagtakas. Kung ito ay karaniwan, maaaring hindi siya matalo ang mga taong ito kung siya ay buong lakas na lalaban. Ngunit ngayon, siya ay sugatan na habang nagtatrabaho bilang isang iligal na mandirigma. Sa oras na ito, nasa estado ng pagkapagod. Lumiko siya at may masungit na titig sa dulo ng eskinita. Ang ilang malalaking lalaki ay nakaharang sa dulo ng eskinita na may malamig na ngiti. Siksiyay, hindi ka makakatakas. Biglang umingay ang putok ng baril. Isang malupit na labanan ang sumiklab. Pagkalipas ng 10 minuto, nawala ang usok. Ang pumatay sa kanya ay umalis na may sugat habang nagmumura. Isang itim na leopardo na nakahiga sa lupa ang natira. Isang itim na leopardo na hindi pa ganap na nasa hustong gulang. Siksiyay ay desperadong nakahiga sa bangketa, mamamatay na ba? Ang kanyang kaawa-awang buhay. Magwawakas na ba ito sa ganitong maruming sulok? Isang maikling lalaking lalaki ang lumabas. Bigla siyang humarang sa walang taong bangketa. Ang mga orsi na ito ay naghanap ng pagkain. Ang boses ng lalaki ay sinadyang pinababa. Lumabas siya mula sa ilalim ng sombrero na may malamig na anyo. Nasaktan niyo ako kanina. Nagtinginan ang ilang malalaking lalaki pagkatapos ng paghingi ng tawad.
Nagsimula silang tumawa ng may pagdududa, saan nanggaling ang baril. Naglakas loob na manguyam kahit hindi pa buo ang kanyang balahibo. Hindi ba tinuruan ng tatay mo ang iyong ama na huwag magpakamatay? Nakita ang isang payat at maputing kamay. Lumabas ito mula sa maluwag na manggas. Habang ang lahat ay naguguluhan, isang napakalakas na puwersa ang biglang umagos mula sa kamay na ito. Nakita ang matipunong lalaki na lumipad sa hangin na may magandang galaw. Malakas na nahulog sa lupa. Si Tsunaini. Ito ang grupo ng mga malalaking tanga na hindi pa nakakareact. Pati si Dandan ay pinapapunta kayong humingi ng tawad. Talagang naghahanap ng kapahamakan. Ang ingay ng baril sa kalsada ay nagulo. Mabilis na huminto muli. Hanggang sa kamatayan, hindi nila maiisip. Ang maliit at payat na lalaking ito. Saan nanggaling ang ganitong kalakas na kakayahang makipaglaban? Pagkatapos, si Tsunaiton ay nagusat sa sarili habang buhay pa ang itim na leopardo. Ito ang ganap na pagpapakita ng hayop. Mukhang mas malaki ito kaysa sa karaniwang leopardo. Ang boses na ito, sinasabi ni Xian na siya ay isang babae. Isang marangal na babae. Paano siya nag-iisa sa ganitong lugar? Wala bang kasama niyang lalaking tagapagtanggol? Sa oras na yon, hinaplos ni Tsunai ang kanyang balahibo. Nagpakita ng isang magiliw na ngiti, swerte ka. Ako ay isang mabuting tao na nagmamahal sa mga hayop. Ipinakita ni Tsunai ang kanyang pulso. Ang espesyal na epekto sa sistema ng espasyo ay nagligtas ng buhay. Dapat itong lumitaw sa kanyang palad. Matapos pakainin ang itim na leopardo, napagtanto niyang hindi niya mahanap ang daan pabalik. Si Tsunai bilang isang nangungunang, nakapag-aral ng propesyonal, maraming kasanayan, malakas ang kakayahan sa labanan, pero siya ay talagang naliligaw ng landas. Matapos ang pagkalito, kailangan niyang utusan si Xiaolan ng sistema. I-cancel ang pagkagambala sa lokasyon. Pagkatapos, umupo si Tsunai sa tabi ng itim na leopardo. Kaawa-awang naghihintay ng tao upang kunin si Emperor ng Imperyo. Sa opisina ng pinakamataas na Chen, isang deputy ang may hawak ng larawan ni Tsunai para sa ulat. Ginoong Shua ay batay sa larawan na ibinigay mo. Ang interstellar system ay tumugma sa lahat ng nakarehistrong magnetikong talaan. Walang resulta. Hindi nagulat si Mingkang sa resulta. Ngunit ito ay medyo mabigat. Upang tingnan ang mga nagbebenta ng iligal, ng mga puwersang nagpapalit ng mga inaalaga ang babae. Naisip si Tsunai, maaaring siya ay pinapalitan ng mga puwersang may kulay. Siya ay nagmukhang mas malamig at mas matigas, at sa oras na yon, ang dugo ay dumaloy. Ang liwanag na utak ay nagbigay ng isang tunog. Ang lokasyon ng kanyang liwanag na utak na accessory ay nakakonekta sa itaas. Ipinapakita ng accessory na umalis si Tsunai mula sa kanyang tahanan. Lumitaw siya sa ilalim ng lungsod ng kalakalan sa Sendi. Tumayo si Mingkang. Iyon ang pinakamalaki, pinakamadumi, at pinakamabagsik na bahagi ng imperial na lungsod. Paano siya nandyan? Siya ba ay nakidnap? Si Tsunai, ang napakaganda at simpleng babae. Lumitaw siya doon. Hindi niya kayang isipin kung ano ang maaaring mangyari. Tinanong ng tagapangalaga ang general sa tabi. May nangyaring anuman? Ang mukha ni Mingkang ay tila nag-aalala sa pagpasok ng mga sundalo. Lahat ay nagtipon upang pumunta sa ilalim ng lungsod ng kalakalan sa Sendi. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang hukbo ng imperial na lungsod ay pinalibutan ang ilalim ng lungsod ng kalakalan sa Sendi. Ang mga sundalo sa likuran ay maayos na nakapila. Mabilis na naglakad si Mingkang ayon sa mga tagubilin ng lokasyon ng liwanag na utak. Pumasok sa lungsod ng kalakalan. Sa unang tingin kay Tsunai, halos nakalimutan niyang tumibok ang kanyang puso. Umupo siya sa loob ng dugo. May nakahiga sa tabi na isang hayop na leopard. Tiyak na ang leopardo na ito ang nakasakit sa kanya. Si Mingkang, na naiinis sa eksenang ito, agad na nagpa siya na patayin ang leopardo. Sa interstellar na mundo, ang mga babae ay palaging may mahina at walang kalaban-laban na imahe. Ang pag-atake sa mga babae ay ang pinakamalupit na kasalanan. Lalo na't siya ang tanging babae na kanyang minahal. Sa mga sandaling iyon, tila napansin siya ni Tsunai nang hindi niya alam. Nang makita ang kanyang baril, nagpanik siya at humarang sa leopardo. Ang mga mata niya sa ilalim ng sombrero ay bahagyang namumula. Huwag siyang saktan. Siya ay kawawa. Si Mingkang ay nagalit. Ibinaba ni William ang kanyang baril. Malalim ang boses niyang nagtanong, paano ka napunta rito? May sugat ka ba? Umiling si Tsunai. Mainat niyang sinabi, wala ka. Sobrang boring ko sa bahay. Kaya't lumabas ako. Si Mingkang ay nakahinga ng maluwag. Inalis niya ang kanyang coat. Lumapit siya at niyakap siya ng pahalang, pasensya na. Ako ang hindi nag-isip ng mabuti. Dadalhin kita pabalik. Si Tsunai ay hindi makaalis at nakalimutan gumanap bilang itim na leopardo. Ang kawawa niya. Maaari mo ba siyang iligtas? Sige, ipapadala ko siya sa ospital. Naging mainay sa labas ng eskinita. Pinisil ni Mingkang ang sombrero ni Tsunai pababa, upang takpan ang kanyang napakagandang mukha, upang hindi siya mailantad sa panganib. Umurong ang hukbo. Ngunit ang mga tao sa lungsod ng kalakalan ay hindi nagbigay. Isang lalaking may matangos na ilong at nakasweet. Isang kaakit-akit na lalaking may magandang anyo ang humarang sa kanyang harapan. Si Mingkang ay nag-isip ng masama. Tumingin si Lisen sa taong nakahiga sa mga bisig ni Mingkang. Kahit na natatakpan ng sombrero ang kanyang mukha, nahulaan pa rin niya mula sa laki at postura, na maaaring ito ay isang babae. Nagapoy siya ng sigarilyo. Sinabi niya ng mahina, ang general ay tahimik na pinalibutan ang aking teritoryo. Masyado bang madali ang pagalis? Hindi ito masyadong makatarungan, di ba? Sa lungsod ng kalakalan na ito, si Sen ang hari dito. Ang dahilan kung bakit walang namamahala sa lugar na ito.
ay dahil sa pagkakaroon ng kasunduan ng hindi pakikialam. Ang imperial na lungsod at ang lungsod ng Kalakalan ay hindi nagkakasangkot. Ito ang utang ng imperial na lungsod sa kanya. Nasa kanyang mga bisig si Sunay. Ayaw ni Mingkang na magdulot ng karagdagang gulo. Sinabi ni Chen Sheng na may dahilan ang mga pangyayari. Pagkatapos kong umuwi, magpapadala ako ng taos-pusong paghingi ng tawad. Kapag may utang akong pabor sa'yo, kahit na ganito ang sinasabi. Ngunit handa na si Mingkang para sa laban. Gayunpaman, tila hindi handa si Lisen na pasakitan siya. Sa halip, mabagal siyang umusad at umalis sa daan. Magandang sabihin na makakakuha ng pabor mula sa general. Ako ang nakinabang. Dahan-dahan, nakakunot ang noo ni Mingkang. Sinabi ng karanasan sa kanya. Si Lisen ay hindi basta-basta bibitaw. Ngunit sa oras na ito, kailangan niyang dalhin si Sunay palayo sa lugar na ito ng gulo. Talaga namang sa sandaling dumaan si Mingkang sa kanya. Biglang kumilos si Lisen. Unang nahulog ang sombrero ng taong nakayakap kay Mingkang. Kailangan niyang tingnan kung anong klaseng magnetismo ito, na kayang ipagwalang bahala ni Mingkang ang kasunduan ng imperyo para sa kanyang teritoryo. Isang purong puti na nagniningning sa ilalim ng araw. Lumantad ang kanyang mukha. Biglang umingay ang paligid ng maraming hikbi. Hindi ako nagkakamali, di ba? Paano nagkaroon ng babae dito? Ang ganda niya. Siya ba ay isang prinsesa mula sa palasyo? Magulo ang buhay. Bigla ang dumating. Nagulo ang paghinga ni Lisen nang makaharap si Sunay. Tumingin ang Diyos ng Leon sa mga buhay na itim na mata. Mabilis na bumalik sa katinuan pagkatapos ng ilang sandali. Bahagyang nakapasok. Medyo naging magalang ang kanyang saloobin. Ako ba ay naging mapangahas sa mahal na sexy? Ano ang pangalan niyo? Sumagot si Sunay. Sa susunod na segundo, malamig ang ekspresyon ni Mingkang. Chenye, sa ilalim ng pinipigilang galit, mayroong mga bagay na nagbabadya ng atake. Lisen, sobra ka na. Bumalik si Lisen sa katinuan at tinignan siya ng pahilis. Tamad na itinaas ang dalawang kamay bilang pagsuko. Nakangiting sinabi, pasensya na. Tumingin sa taong niyayakap ni Mingkang habang umaalis. Ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay naging madilaw. Makikita muli si Sunay sa lalong madaling panahon. Ang aking biktima, maliit na magnet. Sa unang pagkikita, nais kong magiwan ng magandang impresyon. Ang sulok ng labi ni Lisen ay umangat na may hindi maipaliwanag na kahulugan. Pero hindi niya ito napansin. Si Sunay ay sinamantala ang pagkakataon habang nagagalit si Mingkang. Lumiko siya at tiningnan siya ng isang sulyap. Tahanan ni Mingkang. Ang espesyal na doktor ng imperyo, si Wright para kay Sunay. Matapos suriin ang katawan, nakangiting sinabi, huwag magalala, General. Ang babaeng ito ay hindi lamang hindi nasaktan. Sa kabaligtaran, ang kanyang katawan ay mas malusog kaysa sa maraming babae. Ngayon kailangan kong irehistro ang kanyang antas ng pagsusuri. Ang mukha ni Mingkang ay lumuwag. Malumanay na sinabi kay Sunay na nakaupo sa sofa. Huwag magalala, si Dr. Wright ay para sa imperyo. Maraming babae ang sumailalim sa pagsusuri ng antas. Matapos makuha ang patunay ng antas, maari nang iproseso ang intergalactic na pagkakakilanlan ng babae. Maamo na tumango si Sunay. Mukhang hindi pangkaraniwan ang pagkakakilanlan ni Mingkang. Makakatulong ito sa kanya na maiwasan ang maraming abala. Binigyan siya ni Light ng isang bagay na katulad ng isang notebook na Starbrain. Ang mga disenyo dito, ikaw, gawin mo lang ang makakaya mong ilagay sila sa tamang posisyon. Ang pinakamababang antas ng intergalactic na babae ay level. Ang pinakamataas ay SG. Ang pagsusuri ay pangunahing tumutukoy sa babae. Ang mental na lakas at league ng babae. Tumingin si Sunay sa apat na bahagi ng puzzle sa screen. Bahagyang kumurap ang kanyang mata, nagtataka kung ano ang nangyayari. Bilang isang nangungunang pampakalma, ang kanyang ling ay likas na mataas. Hindi na siya interesado sa ganitong mga bata-batang bagay noong nasa kindergarten siya. Marahil sa simpleng larong puzzle na ito, maaaring may nakatagong mga bitag ng ideya. Dahan-dahang inilipat niya ang cursor upang ialiin ang apat na larawan. Agad na lumipat ang screen at nakapasa na ito. Ang entablado ay sumiklab ng mga makulay na laso. Isang malaking AC ang tumalon. Nakatitig si Light habang dumadaan si Sunay. Agad siyang nagbigay ng suporta na mabilis na nakapasa sa AA test. Ang galing mo talaga. Siguradong makakayanan mo ang susunod na pagsusulit. Si Mingkang ay mahinhing nakatingin sa kanya. Tumingin sa screen habang nagbabago ang palaisipan na siyam-siyam. Tahimik na inilipat ni Sunay ang cursor. Makalipas ang ilang segundo, nakapasa siya sa isang yugto. Si Light ay may kaunting gulat sa kanyang mukha habang tumitingin sa kanya. Kahit na ang isang yugto ng pagsusulit ay hindi maituturing na mataas na antas na palaisipan. Pero napakabihirang babae ang makakapag-crack nito ng ganoon kabilis. Patuloy niyang pinasigla, napakagaling mo. Mangyaring ipagpatuloy ang iyong pagsusumikap. Mas mahirap ang mas mataas na antas ng pagsusulit. Huwag maging kampante. Nag-aalinlangan si Sunay, ganun ba? The level pass, the level pass, sa level pass, sa level pass. Siya ay natigilan. Hindi niya maintindihan. Saan ba talaga ito mahirap? Ang ekspresyon ni Light ay unti-unting nagbago mula sa pampasigla patungo sa pag-aalinlangan. Pagkatapos ay naging mali. Sa huli, siya ay nakaharap sa matinding pagkagulat. Halos hindi na siya makaupo. Nakikita ang ekspresyon ni Sunay, nagiging mas puno ng paggalang at ingat siya. May lakas ka pa bang ipagpatuloy? Sa buong imperyo, mayroong lamang 9 na babaeng may antas tatlora. Wala nang duda, hindi sila nagtataglay ng dugong bughaw. Pero ang batang babae sa harapan ay, tila napaka-relaxed pa. Walang kahit anong tanda ng pagod. Siya ba ay isang babaeng may antas tatloya?
Pero imposibleng mangyari. Isang babaeng may antas 3 lamang ang mayroon sa buong imperyo. Siya ang pinakamahalaga at pinakamataas na nilalang sa buong kalawakan. Wala nang magawa kundi tapusin ang huling piraso ng palaisipan. Walang kalaban-laban siyang tumingin kay Light. Ano bang sinabi mo kanina? Hindi ko narinig na wala ako sa sarili. Napakadali ng larong ito. Talagang medyo naboboard na siya sa paglalaro. Pati napapansin niyang inaantok na siya. Nakatingin siya sa malaking inayal na gilet sa screen. Ang imperyo ng paghihimok ay tila nagkaroon ng pangalawang S na may magnetic na katangian. Nagtaka si Sunay at nagtanong, hindi na kailangan itong sukatin. Matagal na umikot si Light bago tumingin. Ang boses niya ay nanginginig, maaari ka pa bang magpatuloy? Matagal na nag-isip si Sunay bago nagtanong. Nag-aalala siyang tinanong, mahirap ba ito? Si Light ay natigilan ng kaunti sa kanyang katawang. Magalang na bumuo ng alpa. Medyo kinakabahan at sabik na sabihin niyo, mangyaring ipagpatuloy. Sa kasalukuyan, hindi pa nagkaroon ng babaeng may antas 3 la ang imperyo. Kahit na alam na maaaring maging 3 la si Sunay, ang posibilidad na maging babae na may antas ay halos imposibleng mangyari. Siya ay may hindi maipaliwanag na pag-asa. Hindi na uunawaan ni Sunay kung bakit siya sobrang excited. Sa kanyang pananaw isa lang itong boring na palaisipan na laro. Kung alam lang sana, hindi na ako magtatanong pa kanina. Kung tumigil na lang siya kanina, makakatulog pa siya. Walang magawa, inilipat niya ang cursor. Ang mga ribbons ay sumabog ng ihaya. Si Gilite Bitown ay natigilan sa lugar. Ang kanyang ulo ay pabalik-balik sa pagkahilo. Siya ay pumasa na sa espiritual na bodega. Tumayo siya na may seryosong anyo. Isang pakiramdam ng krisis ang namutawi sa kanyang isipan. 3 ra antas ng magnetismo. Ito ay isang walang kapantay na pangyayari. Si Sunay ay sobrang kagalingan. Sa hinaharap, malamang na maraming lalaki ang magiging interesado sa kanya. Ano ang dapat niyang gawin kung hindi siya magugustuhan? At walang kamalay-malay si Sunay sa galaw ng mga tao sa paligid niya. Patuloy pa rin siya sa susunod na antas. Mabilis siyang lumalakad patungo sa simula. Ang 4 na kumikinang ay lumabas sa screen. Matagal nang walang lumabas na susunod na antas. Tumingin siya kay Uri na natigilan sa panahon. Wala na ba? Si Light ay nagpakita at muntik nang bumagsak sa lupa. Aba, ito ay isang babaeng may antas 4 la. Hindi ako nabuhay ng walang kabuluhan sa mahabang panahon. Kung hindi siya mismo ang tumingin sa babaeng ito, nakapasa siya sa isang pagsusuri. Maari siyang magduda. Kung ang sistema ng isip at puso ay may sira. Si Sunay ay nag-aalala habang tinitingnan siya. Mukhang may problema ang kanyang kalusugan. Bakit hindi ka muna umuwi at magpahinga? Hindi, gusto kong personal na patunayan sa'yo. Si Light na may nanginginig na kamay ay naglabas ng impormasyon, iginagalang na babae. Ano po ang pangalan niyo? Agad na sinagot ni Sunay Light ng walang pagdududa. At nagpatuloy na nagtanong, saan po kayo galing? May pamilya po ba kayo? Si Sunay ay nalugmok sa isang panandaliang katahimikan, pasensya na. Hindi natatandaan ang mahigpit na pagkakaipit ng dulo ng pluma ni Light. Agad siyang humingi ng paumanhin. Aking mahal na babae, ikinalulungkot ko kung nasaktan ka. Ano man ang iyong naranasan sa nakaraan, magsisimula na ngayon. Ikaw ang pinakamataas na aristokrata sa imperyo. Kumalat ang kanyang paksa. Umaasa na aalisin ang atensyon ni Sunay. Patuloy na nagtanong kung ang iyong tagapagalaga ay si General Linkang. Nalilito si Sunay kung ano ang ibig sabihin ng tagapagalaga. Alituntunin ng imperyo. Bawat walang asawang babae, ay dapat may hindi bababa sa 2 lalaking tagapagalaga. Na sila ay mga tagapangalaga at tagapagalaga. Sila ang magiging responsable sa lahat ng iyong pangaraw-araw na pangangailangan. Tumingin si Sunay kay Linkang. Dito, siya lamang ang kilala niya. Hindi lamang niya alam kung willing siya o hindi. Ang puso ni Linkang ay biglang kumabog. Siya ay palaging kalmado at composed. Hindi pa siya naging ganito ka-nervous sa buong buhay niya. Mangyaring bigyan mo ako ng pagkakataon na alagaan ka. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang maprotektahan ka. Naantig si Sunay sa sinabing ito. Maingat na iniimbak ni Light ang mga dokumento. Daan ng harem. Pupunta ako sa pamahalaan ng imperyo upang personal na ipasa ito. Naniniwala akong ang iyong interstellar na pagkakakilanlan ay maipapatupad mamayang hapon. Mahal na babaeng 4, magandang pahinga sa'yo. Bumalik si Sunay. Nakakapagod naman ang ginawa mo. Isinara ang pinto ng kwarto. Sa napakalaking bahay, si Sunay at Mingkang na lang ang natira. Ang atmosfera ay biglang naging tahimik. Si Mingkang ay hindi natural na umubo. Kumuha siya ng isang pino at magarang pulseras. Nang umalis siya ng umaga, nagdala ako ng regalo para sa'yo. Tiningnan siya ni Sunay ng may panghihinayang, Ginoong Beastman. Wala ka ng mga tainga. Ay, nawala rin ang buntot. Sa oras na ito, ang kanyang mukha ay may matatalim na hugis. Mukhang mayroong matinding damdamin ng pagiging malamig at hiwalay. Si Mingkang ay pumuti ang mukha. Kusang loob siyang yumuko at humingi ng tawad. Nagkamali ako sa iyo kahapon. Maaari mo akong parusahan. Kahit na ito ay palo, mura, o iba pa. Hindi ako lalaban. Hiling ko lamang ang iyong kapatawaran. Anyong hayop ng lalaki. Tanging sa labanan lamang. At sa mga sitwasyong ito lamang lilitaw. Hindi ito basta-basta ipapakita sa harap ng babae. Dahil ang mga babae ay karaniwang may maliit na tapang. Kinainisan nila ang anyong hayop ng mga lalaki na karnivoro. Siya ay handang tumanggap ng parusa. Basta't hindi siya kinainisan ni Sunay. Si Sunay ay hindi sinasadyang lumapit. Napabaling sa kanya ng may pagkamangha at tanong, ikaw ba si Dawen? Si Mingkang ay nagatubiling tanungin kung ano yon. Habang siya ay lumalapit, siya ay humigpit ang paghinga.
Ang buong katawan niya ay naging medyo kinakabahan. Si Sunay ay nakayuko, hindi nanginginig. Tanong, bakit mo gustong parusahan kita? Hindi ka ba naiinis sa akin habang ako ay pinaparunan? Hindi naman, sagot ni Sunay na masigla ang tinig. Iniabot ang kamay at dinala ito sa kanyang ulo. Hinawakan niya ang lugar kung saan siya ay may mahabang tainga kahapon. Gusto ko ang itsura mo kahapon. Pero ano ang iyong tagumpay? Ito ba ay tuta? Ipinaliwanag ni Mingkang na hindi ito habang namumula ang kanyang mukha. Ako ay isang Beijing Grey Wolf. Ang Beijing Grey Wolf ay isang napakalakas malulupit na lahi ng lobo. Kahit ang laban ng isang nag-iisang lobo ay napakalakas. Kayang makipaglaban sa anumang nangungunang mga carnivorous beast. Ngayon ay naiisip na isang tuta. Ngunit hindi siya nagmamalasakit. Sa halip, labis siyang natutuwa sa sinabi ni Sunay na gusto niya. Si Linkang ay hindi napigilan na muling isipin ito sa kanyang puso. Nagsabi si Sunay ng may ngiti, ang galing mo naman. Kaya maaari ko bang makita? Nagatubili si Mingkang. Sa kanyang mababang tinig, may kaunting kahihiyan. Ngunit masyado malaki ang aking anyong hayop. Takot akong baka matakot ka. Carnivorous. Ang mga hayop ay mahusay sa laban at militar. Ngunit sa mga babae, hindi sila kailanman patok. Ang mga babae ang pumipili sa kanila. Karamihan ay para maging bodyguard. Nag-aalala siya na baka bumaba si Sunay pagkatapos makita ang kanyang anyong hayop. Mas nag-aalala siya na hindi na siya magiging malapit sa kanya mula ngayon. Pero bilang isang babae na tagapag-alaga, may pananagutan siyang tuparin ang lahat ng nais ng babae. Hinila ni Sunay ang kanyang manggas at dahan-dahang umalog. Mahinang nagmamakaawa siya, hindi ako matatakot sa iyo. Ipakita mo sa akin. Alam niya na siya ay isang out na kamukha ng Omega. Sanay na gamitin ang kanyang hitsura bilang kahinaan. Ang trick na ito ng pagiging cute ay palaging epektibo. Nais ni Sunay na pag-aralan ng mabuti ang kanyang anyong hayop, upang makuha ang lihim ng pagbibigay ng mahahabang buhay. Talagang hindi nakatiis si Linkang sa kanyang opensa. Nahihiya at namumula, naging anyong hayop siya. Higanting katawan ng wolf. Halos agad na natakpan ang kalahati ng upuan para sa 5 tao. Sinasadlak na mapagpakumbaba sa kanyang tabi. May takot na titig na tumingin sa kanya. Nagulat si Sunay sa laki ng kanyang anyong hayop. Maliwanag na siya ay isang hari ng mga lobo. Mahirap isipin, ano ang hitsura ng labanan ng halimaw na susi? Sa ilalim ng sitwasyong walang armas, baka kailangan niyang umiwas sa kanyang kapangyarihan. Kung si Ming, mahalagang pigilin ang mga lalaking ganitong antas. Maaaring mas mapanganib ang mundong ito kaysa sa kanyang inaasahan. At sa sofa, si Ming ay labis na pinipigilan ang kanyang nerbiyos. Ang puso niya ay puno ng saya at hiya. Ang nakalulugod ay napansin niya na si Sunay ay talagang hindi natatakot sa kanya. Napakabanayad ng kanyang paghagod. Banayad na parang gusto na niyang manatili doon. Buti na lang at siya ngayon ay karawan. Hindi nakikita ni Sunay ang kanyang pamumula. Biglang nawala ang kanyang imahe. Habang iniisip ito, biglang piniga ang kanyang likod na paa. Si Ming ay nataranta. Nag-aalangan na tumingin sa dalagang humahagod sa kanyang tiyan. Sa kawalan ng magawa, ginamit niya ang kanyang buntot upang harangan ang espesyal na bahagi. Huwag mong hawakan ang lugar na yon, marumi yan. Si Sunay ay bumalik sa katinuan mula sa kanyang pag-aaral. Sa isang sandali, nalumbay siya dahil nakalimutan niyang siya ay isang buhay na nilalang. Buti na lang ay hindi nalantad ang aking layunin. Pasensya na, napaka-cute mo kasi. Gusto ko lang talagang tingnan ang paligid. Medyo nabawasan ang tensyon ni Linkang. Totoo ba? Talagang gusto mo ang aking karawan. Ginamitan ni Sunay ng kanyang mukha ang likod ni Linkang. Totoo yan. Napakalambot mo at napakalaki mo. Ang saya ng matulog na nakayakap sa'yo. Nakayakap sa kanya habang natutulog. Hindi yata ito okay. Wala pa silang ginawang kasunduan. Paano sila makakatulog ng magkasama? Ramdam ni Linkang na tila mababaliw siya sa pag-uusap nila. Ang pagalog sa puso ay hindi tumigil. Ang unang sarili ko ay hindi kailanman maniniwala. Siya ay 34 na taong gulang na. Nahihiya pa rin siya tulad ng isang batang binata. Walang karanasan. Talagang hindi niya matanggihan ang kanyang dating sarili. Nene-neglect ang mga yon para sa mga babae. Mga lalaking nagpakumbaba ng kusa. Pero ngayon, gusto na rin niyang talagang magpakumbaba sa kanyang paanan. Isang aso na kumakalat ang buntot habang humihingi ng kanyang awa. At kasabay nito, nagsalantaw ang mga tauhan ng gobyerno ng imperyo. Pagkatapos, lumabas ang balita tungkol sa 4 na magnetikong antas sa imperyo. Agad itong kumalat sa lahat ng dako. Sa seksyon ng komento ng opisyal na website ng gobyerno sa Bagong Utak, binomba ng mga naligaw na lalaki sa internet na dumating mula sa iba't ibang direksyon. 4 na magnetikong antas. Anong biro ito? Hindi ba ako nagkamali sa bilang? Nakakaranas ba ako ng ilusyon o nababaliw na ang mundong ito? Hindi ko man lang nakita ang antas isa na magnetiko. Sinabi mong may lumabas na 4 na magnetikong antas. Sa ilalim ng lungsod ng kalakalan sa lupa. Sa tuktok ng isang itim na gusali sa gitna. Isang lalaking nakaswit. Isang lalaking maayos ang pananamit. Ang mahahabang kamay ay humawak sa salamin. Tumingin sa impormasyong ipinapakita tungkol kay Sunay sa Bagong Utak. Naalala ang batang nakayakap kay Mingkang. Ang batang babae na may mahina at malambing na boses. Ngumiti siya. May kaunting pagnanasabang sumulpot sa kanyang mga mata na nakikipagagawan kay Mingkang para sa magnetiko. Maaaring hindi karapat-dapat ang iba. Hindi ko alam kung siya rin. Kung ang lalaking may antas na raya ay karapat-dapat ba? Kamakailan, napakaboring ng buhay. Ang pagkidnap sa tagapag-alaga ay mukhang masaya rin. Sisikapin niyang magmukhang maginoo sa harap niya.
Ang babaeng iyon ay mukhang napakahina. Inaasahan niyang matutuklasan niya ang kanyang tunay na anyo. Ang itsura na nanginginig sa takot sa kanyang harapan. Isipin mo, tiyak na napaka-eksitante niyan. Sa oras na yon, may pumasok na taong mukhang katulong. Magalang na iniulat ng alkalde ang natuklasan. Ang babaeng apat na tinatawag na Sunay. Siya ay kinuha ni Mingkang mula sa planetang basura. Wala ring nakakaalam ng kanyang nakaraan sa imperial na lungsod. Ang binatang Black Panther na umalis kasama niya ay nagdangalang Kalay. Siya ay 17 taong gulang ngunit patuloy na nagkukunwaring adulto. Karaniwan siyang nagtatayo ng pwesto sa pamilihan. Nagbebenta siya ng ilang hindi magandang klase ng mga gamot. Paminsan-minsan, pumapasok siya sa underground na laban para kumita ng komisyon. At malaki ang posibilidad na siya ay kailangan pang bumili ng likido ng buhay upang mapanatili ang anyo ng kanyang ama. Si Lisen ay nakatayo ng walang gana. Tumayo na puno ng kalugod-lugod na pinagmamasdan ang kanyang itim na imperyo. Umiti siya ng bahagya kaya tinulungan siya. Hindi ba siya nakikipaglaban ng iligal? Ang ating underground ring. Panahon na upang magdagdag ng bagong dugo. Sa oras na yon, sana ay makapanood ng magandang palabas ang apat na babae. Sa mga sandaling iyon, nagising si Sunay sa kanyang silid. Sa labas ng bahay ay may nakatayong linya ng mga sundalo. Sila ang mga taong ipinadala ni Mingkang upang protektahan siya. Sa labas ng mga sundalo ay may grupo ng mga lalaki. Patuloy silang sumusubok na sumilip sa loob ng bahay. Sinisikap nilang makita siya kahit isang sulyap. Wala nang magawa si Sunay kundi isara ang bintana. Nagpasalamat si Sunay na nakapagpadala si Mingkang ng mga sundalo sa labas. Samantalang maaga nang umalis si Mingkang. Nais pa sana niyang lumabas upang galugarin, upang tingnan ang mundong ito. Ngunit sa ngayon, masyado itong mataas na profile. Kung siya ay lalabas, tiyak na susundan siya ng mga sundalo. Wala siyang magawa kundi sumuko. Napabuntong hininga siya ng may kapanghinaan. Napakamapanganib na ipakita ang sarili sa bagong mundo. Isa itong napakapanganib na bagay. Biglang tumulog ang doorbell. Binuksan ni Sunay. Nakita niya ang isang binata na may suot na sombrero ng Ginoo. Nakatiwangwang sa pintuan. Ang binata ay parang abala sa kanyang katawan. Nakangiting nagpakilala sa akin bilang supli, may kahalong nerbiyos. Tatlo na lalaki. Ang aking anyong hayop ay isang walang panganib na kuneho. Bago siya kumatok kanina, mahigpit na sinuri na ng militar. Hindi mo na kailangang mag-alala sa mga isyu ng seguridad. Tiyak na hindi ko sasaktan ng iyong kuneho. Mukhang mas malaki ang mga anyong hayop sa mundong ito. Hindi ko alam kung mas feroz ito. Ang mga kuneho sa interstellar na mundo. Ano ang kaibahan sa mga kuneho sa kanyang mundo? Nagbigay siya ng isang matamis na ngiti. Umikot siya at sinabi, pumasok ka at umupo. Pagkatapos, umupo ang dalawa sa kani-kanilang sopa. Agad na naglabas si Supli ng maraming bagay mula sa kanyang damit. Narito ang iyong antas na badge, mga interstellar na dokumento, at narito ang pribadong Starbrain na ibinigay ng gobyerno sa iyo. Sa Starbrain, bawat taon ng gobyerno, magkakaroon ng 50 milyong star coins na papasok sa iyong account. Walang magawa, pinagmumuni-muni niya ang mga bagay na inilabas niya. Natuklasan na ang medalyon ay isang lila na brotse. Tinanong kung ano ang layunin ng medalyong ito. Tumugon si Supli na may paggalang. Ito ay simbolo ng iyong pagkatao. Basta't dala mo ang medalyong ito, sa kahit anong lugar na sakop ng imperyo, maaari kang pumasok at lumabas ng walang hadlang. Sinumang kumontra sa iyo ay kumokontra sa imperyo. Ikaw ay isang natatanging apat na antas ng magnetismo. Ang iyong katayuan ay labis na mataas. Sa mga kinakailangang pagkakataon, ang hukbo ay magpoprotekta sa iyo. At isa pa, nais ng gobyerno na ikaw. Agad na pumili ng pangalawang tagapagalaga. Habang sinasabi ito, muling binuksan ni Supli ang bagong-bagong utak. Pagkatapos ay lumipat sa interface ng aplikasyon ng kapareha. Nakasimangot, iniabot ito kay Sunay. Tinignan ito ni Sunay. Bahagyang nagtaas siya ng kilay sa pagkabigla. Ipinapakita ng interface na mayroong 60,000 na aplikasyon ng pamilya. At patuloy pang tumataas ang bilang. At ang tatlong nangungunang pangalan sa itaas. Ang pangalan ni Supli ay nakalista dito. Ipinapakita nitong siya ay nag-apply na ng higit sa 13,000 beses. Tumingin siya kay Supli na nahihiya. Gusto mong maging tagapagalaga ko? Nag-apply na ako bago ako dumating. Dati siyang nasa unang pwesto. Hindi siya nag-apply ng sandali at naakyat na sa ikatlong pwesto. Hindi naglakas loob si Supli na tumingin sa kanya. Siya ay kinakabahan at hindi mapakali. Pagkatapos ay nagipon siya ng lakas ng loob at namula ang mukha habang sinabing, Sunay, sa aming imperyo, ang mga babae ng dukes ay nakabunton ang pagmamana. Malapit na akong maging tagapagmana ng ikatlong antas na dukes ng aking ama. Alam, masyado pang mababa ang aking katayuan para sa iyo. Pero gagawin ko ang aking makakaya upang umakyat sa antas. Mula pagkabata, nag-aral akong mabuti upang maglingkod kay Sixi. Maaari bang bigyan mo ako ng isang pagkakataon? Nakakunot ang noo ni Sunay. Siya at isang kuneho. Mas gusto niya talaga ang mag-stretcha. Gaya ng kay Lingkang na may matangos na mga tampok. Lalaking may sexual na tensyon. Isang malakas na tunog. Binuksan ang pinto. Lumitaw si Mingkang sa pintuan na suot ang sundalong uniforme. Kumislap ang mata ni Sunay, nandito ka na. Biglang tumitig si Mingkang kay Supli. Ang kanyang mga mata ay puno ng otoridad at tapang. Hanggang tumingin siya kay Sunay. Ang kanyang matinding presensya ay unti-unting nawala at naging banayad. Natapos ko na ang mga gawain at nagmadali akong bumalik. Dahil ang mga gwardya sa loob at labas ay naghatid ng balita sa kanya. May ipinadalang tao ang gobyerno.
Nang dumating sila, agad siyang tumigil sa ginagawa at nagmadaling bumalik. Pumasok sa gobyerno. Ang mga matatandang iyon ay buong araw na nag-iisip tungkol sa family planning. Tumayo si Sukli at lumapit kay Mingkang. Bahagyang yumuko si Sukli bilang paggalang, kapangyarihan. Pero hindi ito katulad ng walang pagsisisi na naranasan niya kanina sa harap ni Sunay. Sa halip, mayroong isang matinding tensyon. General si Mingkang, ako ay isang kinatawan na ipinadala ng gobyerno. Anak ni Duking Sukming, si Sukli, na isang antas 3 dukado. Nagkita na tayo dati. Malamig na tiningnan ni Mingkang ang batang ito. Natatandaan ko na ang anyong hayop mo ay isang kuneho. Pero isang herbivorous na lalaki lang. At naglakas loob pang makialam kay Sunay. Tahimik na tumingin si Sukli. Si Sunay ay abala sa sofa, binubulay-bulay ang kanyang mga iniisip. Hindi siya nagbigay pansin sa ingay dito. Tumingin siya sa kanila ng isang buong beses. Ang galing ni General Mingkang. Ang aking anyong hayop ay askar na nakikipaglaban sa lupa. Siya ay isang omnivorous na lalaki. Kumakain siya ng damo at maaari ring kumain ng karne. Naghahanap ka ng kapahamakan. Ang malamig at matalas na mga mata ni Mingkang ay nakatutok sa kanya. Lumitaw ang hangaring pumatay. Ang hangin ay punong-puno ng tensyon ng labanan. Si Sunay ay nakakaamoy din ng hindi pangkaraniwan. Nagulat siyang tumingin sa kanila at nagtanong, ano ang nangyayari? Ang lakas ng dalawang lalaki ay biglang nawala. Malumanay na lumapit si Mingkang at sinabi, walang anuman. Nagugutom ka ba? Bumili ako ng bagong lasa ng nutrisyon para sa'yo. Subukan mo ngayon. Si Sukli ay nagmamadaling nagsalita mula sa likuran. Sunay, babaeng apates. Ang aming gobyerno ay nagkokontrol ng mas maraming lasa ng mga tatak. Maraming mga nutrisyon na likido ang hindi mabibili sa labas. Sa susunod, maaari ba akong magdala ng ilan para sa'yo? Medyo nag-iipon si Sunay. Bukod sa nutrisyon na likido, may iba pa bang pagkain? Kung araw-araw siyang umiinom ng nutrisyon na likido, baka madepress siya. Nag-isip sandali si Linkang. Kahit sa imperyo, may isang nutrisyonista. Maaaring gumawa ng sariwang mga pagkaing uri gamit ang mga sangkap. Pupuntahan ko ang isang tao para makipag-ugnayan sa kanya. Kaya pala sa mundong ito, may mga tao palang marunong magluto. Huminga ng maluwag si Sunay. Sa hindi sinasadyang paraan, hinila siya ng iting para bang bulaklak. Ginoong Fexinglatu, ang komandante. Tumahimik si Sukli ng ilang segundo. Sa imperyo, may isang nutrisyonista lamang. Siya ay nakatuon sa pag-aaral ng mga sinaunang tao sa puntong 1-0. Siyentipiko ng Asya at Europa. Iimbita ang taong iyon para maging pribadong kusinero. Ang ganitong uri ng tagapagmana ng 3 antas na dukes ay talagang walang kwalifikasyon. Pero hindi ito nangangahulugan na siya ay susuko sa pagkuha kay Sunay. Marahil kailangan niyang bumalik at pag-isipan ito ng mas maigi. Matapos ang magalang na pamamaalam ni Sukli, tahimik na nagmuni-muni si Linkang sa taginit. Tanungin kung ano ang sinabi niya sa'yo. Binigyan niya ako ng bagong utak at medalya mula sa gobyerno. Sabi sa imperyo, madaling matukoy ang aking antas. Bihira lang na may kakaibang ekspresyon si Sunay. Maaaring gusto niyang maging aking tagapangalaga. Sabi na magaling siyang magalaga ng tao. At mahusay din siya sa kung ano-ano. Biglang nagbago ang anyo ni Mingkang. Bahagyang maputla ang kanyang mukha. Naisa nang hulihin si Sukeli at saktan. Talagang walang hiya ang mga herbivore na tao. Ang mga lalaki sa mundo ng ekonomiya. Napakainit ng labanan para sa karapatan sa kapareha. Lalo na ang mga lalaking may maselang isipan. Walang hiya para makuha ang simpatsya ng mga babae. Sa sandaling ito, ang kanyang pakiramdam ng krisis ay mas malaki kaysa dati. Parang alam ni Sukeli ang kanyang mga kalamangan. Alam din ni Mingkang ang kanyang mga kahinaan. Hindi siya mukhang harmless at cute gaya ng mga herbivore na lalaki. Mukhang walang masamang intensyon at cute. Wala rin siyang kaalaman sa maraming aspeto tulad nila. Maselan na likas na pag-ugali para makilala. Pero handa siyang matuto. Tinitingnan ni Mingkang si Sunay na nakaupo sa sofa. Hinawakan ang kanyang kamay at dahan-dahang lumuhod. Malumanay na sinabi, anong klaseng lalaki ang gusto mo? Lahat ng iyon ay maaari kong matutunan. Maaari ko rin ipagsikapan na mapasaya ka. Inamin ni Sunay na siya ay medyo nabigla. Sa kabila ng lahat, si Mingkang ay nasa kanyang mga mata. Siya ay may mature at seryosong imahe. Nakapagsabi ng mga ganitong hayagang salita. Para sa kanya, dapat ay hindi ito madali. Isang bahagyang kasiyahan ang lumipas sa kanyang mata. Itinaas niya ang kanyang baba. Nakayuko siyang nagtanong, paano mo ako mapasasaya? Umikot ang kanyang Adam's apple. Siya ay nagpipigil. Ibinuka ang kanyang kamay sa kanyang tumitibok na puso. Ibinigay ang kapangyarihan sa kanya. Mainay na sinabi, ako ay iyong pag-aari. Ano man ang iyong kahilingan, aking tutuparin. Nararamdaman ang unti-unting umiinit na katawan ng lalaki. Sa totoo lang, medyo naakit si Sunay. Talagang nais niyang hilahin ang kanyang mga dibdib ng mahigpit. Ngunit pinigilan pa rin ang sarili. Maaaring si Sunay ay umatras ng magpakailanman. Kaso ng Mingkang Mouse, bahagyang nadismaya na bumangon. Pasensya na, nakasakit ba ako sa'yo? Masyado bang nagmamadali ang kanyang pagsisikap? O hindi ba niya gusto ang ganitong panganib? Nananatiling lihim sa loob ng maraming taon. Unang pagkakataon ng kusang paghahanap ng lapit. Nabigo na lang ganon. Talaga namang hindi siya makahabol sa ugali ng patay na damo. Magugustuhan ba siya ng lalaki? Nararamdaman ni Sunay ang pagbagsak ng kanyang emosyon. Nagsalita na may ngiti. Sabi mo kanina, ano man ang aking hiling. Lahat ay iyong tutuparin, di ba? May pumanaw na damdamin sa mga mata ni Sunay, ako'y pagod na. Maaari mo bang maging hayop at samahan akong matulog? Nagulat si Linkang. Ang kanyang mga mata ay lumihis sandali.
Ngunit sumagot pa rin si Yasheng tungkol sa talaba. Niyakap niya siya patungo sa malambot na kama. Nagbago ang kanyang anyo sa isang malaking abuhing lobo. At doon siya humiga sa tabi niya. Maamo niyang ginamit ang buntot upang balutin siya. Kusang sumiksik si Tsunai sa dibdib ng abuhing lobo. Hindi ko mapigilang pisilin ang kanyang mabuhok na dibdib. Mayroong isang napakalaking, unan na puno ng pakiramdam ng seguridad. Talagang napakasaya. Kinabukasan, nagising si Tsunai sa tunog ng paalala ng bagong utak. Nakakabahalang pangyayari pagkatapos magbigay ng bagong utak ang gobyerno. Wala pa siyang idinadagdag na kahit anong kaibigan. Paano nagkaroon ng liham mula sa kaibigan? Binuksan niya ang email. Nakita niya ang isang gintong simbolo ng ahas. At sa ibaba nito ay isang maliit na teksto. Nakasulat dito ang mundo ng iligal na kalakalan sa sandi. Paanyaya sa inaupuan ng arena ng syura at labanan ng buhay at kamatayan. Ang kalahok na si Black Panther ay nakaluhod. Hindi kilala ni Tsunai si nakaluhod. Pero nang makita ang mga salitang Black Panther, naisip niya ng walang dahilan. Ang batang Black Panther na nailigtas niya. Siya ba yon? Ang arena na ito ay parehong syura at laban ng buhay at kamatayan. Mukhang hindi mabuti ang mga darating. At bakit ito ipinadala sa kanya? Kahit na nailigtas niya ang Black Panther, ay hindi nangangahulugang interesado siya sa pagligtas sa iba. Sa bagay na ito, isang wolf ang umunat at hinila siya sa kanyang baywang. Hinila siya pabalik sa kanyang mga bisig. Si Tsunai ay humahaplos sa balahibo ng Grey Wolf at tinanong siya tungkol kay Minkang. Alam mo ba ang Shura platform? Alam ko. Si Minkang ay nakapikit na nagsabi. Isang arena sa underground trading city yon. Maraming kalahok ang nagkikita. Pati na rin ang wheel warfare. Ang huling makakaligtas ay itinuturing na panalo. Pero napakakaunti ng nakakaligtas mula roon. Bakit mo tinanong yan? Biglang nagising ang Grey Wolf. Wala namang masama si Tsunai. Basta nakita ko ang balita tungkol sa Shura platform. Medyo interesado. Dito lang nakapagpahinga si Minkang. Para bang nagbigay ng babala sa bata. Ang negosyo sa underground trading city ay napakadilim. Konti lang ang mabubuting tao sa mga pumupunta roon. Huwag kang lumapit doon. Hindi ako nandyan sa mga araw na ito. Kung lalabas ka, dalhin mo ang iyong mga sundalo. Tumango si Tsunai bilang sagot, may konting pagsisisi kay Minkang. Pasensya na, inay. Hindi ako isang karapat-dapat na tagapag-alaga. Pagkatapos, tiyak na maglalaan ako ng mas maraming oras para makasama ka. Hinaplos ni Tsunai ang kanyang ulo. Nakakatuwa na talagang magaling ka. Pagbalik ko sa gabi, magiging unan ako niya. Sa araw, tamang-tama lang nabigyan siya ng kalayaan. Sa pagkakataong ito, nagring na rin ang alarm ng puso at isipan ni Minkang. Nagtatakang bumangon siya at naghanda para umalis. Walang magawa, nag-isip siya at nagdesisyong yakapin siya. Sa huli, kahit papaano, ang ginoong beastman na ito. Kahapon, naging unan siya sa kanya buong gabi. Kung hindi, palagi siyang may pakiramdam. Na parang siya ay nagbubuhat ng pantalon at hindi makilala. Si Linkang, sobrang lambot ng puso. Hintayin mo akong bumalik. Isinara ang pinto ng kwarto. Lumiko siya. Ang kanyang aura ay nagbago ng kaunti. Ang kanyang paningin ay dumaan sa mga sundalo na nagbabantay sa labas ng villa. Protektahan siya, kahit anong mangyari, papatayin. Wala nang ibang tao sa loob ng bahay. Ang aura ni Tsunai ay naging labis na mapayapa. Kahit tila medyo tamad. Kinuha niya na ang bagong laban sa horse racing ay ngayon. May isa pang oras bago magsimula. Iniisip na hindi pa siya sapat na nakakaintindi sa mundong ito. Mabilis niyang isinusuot ang kanyang sombrero. Ilang buwan pagkatapos ng masusing pagsisiyasat sa bubong, siya ay umalis sa villa. Sa pagkakataong ito, natutunan niyang maging matalino. Agad na nag-research si Ming ng ruta gamit ang bagong isip. Isang oras pagkatapos, dumating na siya sa pintuan ng Shura stage. Sa oras na ito, may nakatayo na higit sa 10 tao sa pasukan ng arena na sumisigaw. Ang kanilang taas ay lampas pa sa 2 metro. Sa simpleng pagtingin sa kanilang mga sugat at kalamnan, alam mong hindi sila dapat basta-basta. Tumingin siya sa mga hamon. Pagkatapos ay kinumpara ang imbitasyon. Pumunta sa E-seat sa ikalawang palapag dito. Mula sa ikalawang palapag, tuwid ang tanaw sa arena. Magandang anggulo ng paningin. Ngunit tiningnan niya ang silid na ito. Natuklasan niyang may mga surveillance camera dito. Isang tunog ng tambol. Mula sa pananaw ni Tsunai, nakita niyang unti-unting lumalapit ang isang binatilyo sa arena. Ang kanyang anino sa napakalaking arena. Mukhang napakamanipis. Kahit na siya ay pumasok. Ang buong syura, ang mga manonood at hamon sa arena ay nagbigay ng kahihiyan. Mga tunog ng pagtawa at awa. Siya ay tila napakapayapa. Ang hukom ay nasa tabi rin na naganunsyo. Ang kalahok ngayon ay isang mapaghambog na maikling buhay. Siya ay hindi pa umaabot sa 17 taong gulang. Wala pa siyang kwalifikasyon para sa pagsusuri ng antas. At sa kanyang mga kalaban, mayroong 12 na medyo lalaking at 2 grade na lalaking. Dahan-dahang itinaas ni Xiayan ang kanyang mga mata. Ang liwanag sa ilalim ng kanyang itim na buhok ay mayroong nakabighaning ningning. Kahit alam niyang siya ay nasa panganib ngayon, siya ay nagpasya pa ring lumaban. Sakaling makaligtas, magkakaroon siya ng pera para bumili ng kanyang sariling supresan, at likido ng buhay ng kanyang ama. 11 malalaking lalaki ang bumalot sa kanya. Ang di makatarungang laban ay handang sumiklab. Siya ay halos walang pag-aalinlangan na nagbago sa kanyang pinakamakapangyarihang anyo, upang makipaglaban gamit ang kanyang pinakamalakas na anyo. Ang bilis ay hinila hanggang ang kanyang itim na anyo ay natira na lamang na anino. Sa loob ng maikling panahon, talagang nagawa niyang pabagsakin ang 2 medyo lalaking.
Si Tsunai ay nakatitig na may pagkalito habang hinahawakan ang kanyang panga. Ito ang kanyang unang pagkakataon na masaksihan ang labanan ng mga lalaking orsi. At sa ganitong mapanganib na sitwasyon ng isa laban sa marami, ang itim na leopardo ay may magandang lakas. Hindi ito kapakinabangan sa kanya na nailigtas siya dati. At sa likuran niya may isa pang monitor. Sa madilim na opisina, isang lalaki, nakatingin sa ilaw ng screen sa salitang may suot na sombrero. Ang kanyang labi ay nagpakita ng isang hindi maipaliwanag na ngiti. Ang labanan sa ring ay unti-unting nagiging madugo. Matapos pumatay ng ika-6 na lalaking orsi ang itim na leopardo, ang mga bibig at mga kuko ng halimaw ay puno ng dugo. Ngunit alam niya na wala na siyang gaanong lakas. Sa pagkakataong ito, talagang mamamatay siya dito. Ngunit dahil sa kaunting lakas na natira sa kanya, maraming mga malalaki at matitipuno ang hindi makalapit sa kanya. Ang paligid ng ring ay puno ng mga bulong-bulungan at pangaasar. Mabilis na inilibot ng itim na leopardo ang kanyang tingin. Biglang huminto sa isang kwarto sa ikalawang palapag. Ang maliit na lalaking may sombrero na nakatayo sa kahoy na rehas. Siya ang nakasuot ng parehong kasuotan mula noon. Ang itim na leopardo ay nakatingin sa kanya ng walang tiyak na damdamin. Sa isang iglap, ang kanyang emosyon ay malungkot at komplikado. Bakit sa tuwing siya ay nasa ganitong sitwasyon? Lagi siyang nahuhuli nito. Maaaring hindi siya makilala nito. Ngunit ngayon, siya ay nasa ganitong mababang kalagayan. Upang maligtas ang kanyang buhay sa ilalim ng tubig. Kahit bilang isang estranghero, ayaw niya ring makita siya nito. Si Tsunai sa ikalawang palapag ay nagdilim ang paningin. Isang grupo ng malalakas na lalaki ay nangiinis sa isang bata. At kailangan pang gawin ang ganitong uri ng atake. Medyo may malasakit siya sa mga hindi patas na sitwasyon. Si Xiaolan ay nagpatay ng lahat ng mga monitor sa paligid para sa akin. Nahirapan akong iligtas ang isang maliit na hayop. Ayaw kong mamatay ito. Natanggap ang utos na patayin ang lahat ng mga monitor. Naway magsaya ka. Pagkatapos ng boses ng sistema, ang kamay ni Tsunai ay may karagdagang isang silenced ice bullet sniper rifle. Ang sniper na ito ay walang pagkakaiba sa hitsura mula sa karaniwang baril. Ang tanging pagkakaiba ay, ang kanyang mga bala ay gawa sa bala ng sundalo. Sa pagulit ng tunog ng 4 na suppressor na sniper rifle, 4 na lalaki ng unang antas ang agad na bumagsak sa lupa. Ang buong lugar ay naguluhan. What the heck? Ano ang nangyari kakabigla lang? Sino ang nakakita ng malinaw? Agad na pinatay ng itim na pantera ang 4 na lalaki ng unang antas kanina. Ang 2 level na lalaki sa ring ay nagkatinginan. Pareho nilang nakita ang hindi mawari sa mga mata ng isa't isa. Wala sa kanila ang nakakita ng malinaw sa nangyari kanina. Hindi nila alam na ang leong itim ay ligaya rin sa pagkalito. Siya ay nag-aalinlangan habang nakatingin sa bumagsak na katawan. Habang siya ay pumapansin sa paligid. Alam niya na siya ay nakaranas ng peligro kanina. Sa ganitong kalagayan, imposible siyang makapatay. Lalo na sa 4 na level na lalaki. May tumutulong sa kanya. Ang batang leong itim na ito ay sobrang kakaiba. Hindi na siya nagmamalasakit sa kanyang reputasyon. Ang 2 level na lalaki ay buong puwersa na umatake sa leong itim. Ngunit si Tsunai sa sulok ng ikalawang palapag ay nagbigay ng malamig na halakhak. 2 walang kahihiyan na tao. Nakatingin sa ring ang itim na leopardo na handang makipagdigma hanggang sa kamatayan. Sa mga mata ni Tsunai ay nagpakita ng kaunting paghanga sa kanyang murang edad. Maganda ang kanyang dugong bughaw. Tutulungan kita, kapatid. Sa pagugong ng 2 tahimik na baril, ang itim na leopardo ay mabilis na umaksyon sa pagsasama ng 2 putok. Agad na pinatay ang 2 class na lalaki. Tahimik ang buong paligid. Umaasa ang mga manonood. Lahat ay tumayo na hindi makapaniwala. Bahagyang hinipan ni Tsunai ang yelo mula sa baril. Matapos ilagay ang yelo sa kanyang espasyo, bumalik siya sa kanyang pwesto. May likas na mainit ang dugo. Ang nitro na yelo ay mabilis na umarangkada mula sa baril. Talagang mainit na. Mabilis na natutunaw pag pumasok sa laman. Palaging mainit ang kanyang ginagawa. Samantalang sa isang madilim na opisina, dahil sa biglang pagalis ng liwanag mula sa surveillance monitor, napatigil siya. Napansin na napakaseryoso ng mukha ni Tsunai Lisen. Ang mga tauhan ay pumasok na nanginginig sa takot. Ipinagbigay lang nila sa kanya ang sitwasyon sa ring. Pinikit ng bahagya ni Lisen ang kanyang madilim na mga mata. Nalaman na ba kung ano ang nangyari? Wala pa. Sinuri ng referee ang sugat at walang kakaiba. At ang mga surveillance camera sa Shura Factory ay hindi rin alam kung paano nasira. Sa mga oras na yon, ang ilaw na dapat ay pinatay dahil sa sira ng kamera ay muling lumiwanag. Ang babaeng nakasuot ng sombrero sa screen o nakasandal ang baba ay masayang nanonood sa ring. Si Lisen ay nakatingin sa maliit na si Tsunai. Ang pagdududa ay lumitaw sa kanyang isip. Pero agad itong pinawi niya. Isang laban lamang. Si Xiao Yicheng ay hindi naman walang pambayad. Kung dati, tiyak na hindi siya titigil. Pero ngayon, ang kanyang atensyon ay ganap na nakatuon kay Tsunai. Nakatingin sa ring, ang Black Panther na lubos na nawasak ay nahila na. Si Tsunai ay nakahandang umalis. Pero nakabangga siya sa dibdib ng isang matangkad na lalaki. Ang taong dumating ay nakasuot ng maayos na suit. Siya ay kakitakit at may hitsura. May isang ngiti ng isang Ginoo sa kanyang mukha. Kumusta, Tsunai? Ako si Lisen. Ako ang pinuno ng lungsod ng Kalakalan. Sa tingin ko, dapat mo akong maalala. Sa wakas, nagpakita ka. Itinulak ni Tsunai ang kanyang sombrero. Ipinakita ang kanyang maputing mukha. Ang tingin niya kay Lisen ay walang halong agresyon. Para bang siya ay isang mahina lamang. Isang pinong batang babae. Tinanong niya ng simple.
Ikaw ba ang nagpadala sa akin ng imbitasyon sa email? Diretsong inamin ni Lisen. Ako ang nagutos sa aking tauhan na bumasag sa iyong isipan, upang magpadala sa iyo ng mensahe. Nang ipadala ang imbitasyon, siya ay handa na upang salubungin si Mingqiang, at ang paghahanda para sa hukbo ng imperyo. Dapat malaman na bilang isang lalaking tagapangalaga, si Mingqiang ay hindi maaaring suwain ang utos ng mga babae, kahit na ang kalakalan na ito ay may dalang panganib. Basta gusto ni Sunay na pumunta, kailangan niyang masiguro ang kanyang kaligtasan. Sa kinalabasan, nagisa siya at umalis na nakdisgis. Tunay na isang napakaswerteng bata. Tila wala si Sunay sa panganib. Tumingin siya sa relo sa kanyang pulso. Pasensya na at salamat sa iyong magandang imbitasyon. Pero kailangan ko nang umuwi. Kung hindi, mag-aalala ang aking tagapag-alaga. Totoo ang salitang ito. Oras ng pag-uwi ni Mingqiang. Kadalasan, 1 oras mula ngayon. Kailangan niyang makauwi bago siya magbukas ng pinto. Tiningnan ni Lisen ang batang naligaw sa pugad ng ahas. Ang batang ito ay hindi pa alam ang panganib. Madilim na mga mata. Para bang ang makamandag na ahas ay nakatutok sa kanyang biktima. Ngunit ang tono ay nananatiling maginoo at mahinahon. Ang ngiti naman ay tila may halong kapilyuhan. Hindi sinabi sa iyo ni Mingqiang, ano ang lugar na tinatawag na Underground Trading City? Sa oras na yon, nagkaroon ng babala si Sunay. Bumulong siya sa kanya na sinabi na ni Mingqiang. Tumawa ng bahagya si Lisen. Para bang tinitingnan niya ang isang natatakot na munting kuneho. Yumuko siya at tumitig sa kanyang mukha. Ano ang sinabi niya? Ang mahinang hitsura ng dalaga ay biglang itinaas ang kanyang mga mata. Isang buhay na nag-iisa. Ang karayom ng syringe ay ipinasok sa kanyang leg. Si Lisen ay walang kaalam-alam na nasaktan. Mabilis siyang nahulog ng may munting pilit ng kilay. Bago siya nawalan ng malay, nakita niyang yumuko ang dalaga at pinaghampas ang kanyang mukha. Ang kanyang mukha ay nananatiling kaakit-akit. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagiging masaya. Sinabi na huwag mong maliitin ang magnetismo. Kung hindi, madali kang madadapa sa kanal. Matapos kunin ang 2 hibla ng buhok ni Lisen, si Sunay ay mabilis na umalis sa gitna ng tao. Sa labas ng arena, umulan ng malakas. Ang mga manonood na nakanood ng kamanghamanghang laban. Unti-unting nagalisan ang mga nagkomento. Pagkalipas ng ilang sandali, may isang binatilyo na puno ng sugat. Kinalagkad siya ng ibang tao at itinapon sa ilalim ng ulan. Kasunod nito, isang bag ng mga bituin ang itinapon sa lupa. Nawasak ang kanyang paggalang sa sarili sa lupa. Si Xiaoday ay umubo at may dugo. Inabot niya ang kanyang sarili at bumangon gamit ang kanyang mga kamay at paa. Kailangan niyang umalis dito kaagad. Kung hindi, malaki ang posibilidad na siya ay mabiktima ng nakawan. Pero sandali. Nakaligtas ba ang babaeng iyon? Siya ay huminto. Nagatubiling tumingin sa lugar ng labanan. Biglang may isang payong na humarang sa ulan sa kanyang ulo. Isang hindi maganda ang pagtatago. Isang magandang boses na may magnetikong tunog ang narinig. Hindi ka pa ba alis? Hindi ka pa ba nagkasya? Ang nakakaakit na amoy. Kasama ng hangin at ulan na pumasok sa kanyang paghinga. Para siyang biglang nakatagpo ng multo. Nakabawi siya at umatras ng 2 hakbang. Diretsong umatras sa ulan. Nakatingin sa nakabihis na babae sa kanyang harapan. Ilang segundo bago niya natagpuan ang kanyang sarili. Ngunit hindi siya nakapagpigil at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi nararapat na magtagal dito. Sumama ka sa akin sa isang sandali. Parang nakalimutan ni Xiaoday ang sakit sa kanyang katawan. Naalalay siya sa kanya habang mabilis na naglalakad. Ang malambot na pakiramdam na dumapo sa kanyang kamay. Nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam na parang siya ay sinisipa ng kuryente. Nanlalambot at nahihilo. Ang ulan na dumapo sa kanyang mukha. Ngunit hindi ito makapagbigay sa kanya kahit kaunting kaliwanagan. Hinatak siya nito. Nakatitig siya sa kanyang palad na walang isip. Ang napakapino at maputing kamay na iyon ay napakalinis. Walang bahid, parang niebe. Malambot, parang ulap. Ngunit hinahatak siya ng kamay na puno ng dugo. Marumi at puno ng putik at pagpatay na kamay. Hindi siya ang nagpabuhay sa kanya. Unti-unti nang nadudurog ang kanyang dugo sa kanyang kamay. Siya, isang maruming daga na namumuhay sa imburnal. Paano siya magiging karapat-dapat na hawakan ang ganitong marangal at mabait na tao? Sa diwa, gusto na niyang bawiin ang kamay. Ngunit nahatak siya ng malambot na puting kamay. Hindi malakas, ngunit walang duda. Wala siyang magawa kundi ang mahigpit na hilahin siya. Maputla ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na naglalakad ng walang isip. Sa wakas, nakaalis na siya sa lungsod ng underground na kalakalan. Nakapasok na siya sa ligtas na lugar sa ilalim ng imperyo. Pumasok ang 2 sa isang abandonadong bahay. Bitawan siya ni Sunay. Sige, dito na tayo. Uwi na ako. Hindi na dapat maulanan ang sugat mo. Maghanap ng kanlungan at saka bumalik. Unti-unting bumalik siya sa katinuan. Nais niyang sumunod. Nakalakad siya ng 2 hakbang at tumigil. Mapagpakumbabang tumingin siya sa kanya. Mag-isa ka bang lumabas? Nasaan ang iyong lalaking tagapaguri? Huminto si Sunay. Pumihit siya at tumingin kay Xiaoday. Huwag kang sumunod sa akin. Hindi ko kailangan na sumama ka. Huminto rin si Xiaoday. Mahigpit niyang pinagpag ang kanyang mga labi. Ang kanyang malamig na pagkahiwalay ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagkaabala. Ngunit tila natural lang ito. Ngunit siya kanina. Tumingin siya sa dugo sa kanyang palad. Biglang tumingin si Xiaoday sa paligid. Taos-pusong sinabi, pakiusap, hintayin mo ako sandali. Malapit nang maging maayos. Pagkatapos niyang sabihin yon, iniwan niya ang kanyang braso. Tumakbo siya palabas. Sinabon niya ang kanyang mga kamay gamit ang ulan ng mabuti. Pagkatapos, bumalik siya na may dalang malinis na ulan.
Nakita siyang mabilis na umatras ng 2 hakbang na may paghingi ng tawad. Napasukan ng dumi ang inyong mga kamay. Ang tubig na ito ay malinis. Maaari ko bang tulungan kayong hugasan ang inyong mga kamay? Tiningnan ni Tsunade ang kanyang itsura. Talagang kahanga-hanga ang kakayahan ng mga halimaw na magpagaling. Kahit sugatan na ng ganyan, kaya pa rin niyang tumakbo at tumalon. Nagtahimik siya sandali. Kailangan niyang tingnan ang kanyang kamay. Ang tubig na mahirap na nakuha ay malapit ng matapon. Kaya't siya ay nag-extend ng kamay. Si Xia ay nagalala at nahihiya habang nakaluhod. Isang hakbang-hakbang. Taos-puso. Mainat niyang nilinis ang dumi ng dugo sa palad. Kahit na ganoon, pakiramdam pa rin niya ay nakasakit siya sa kanya. Siya ay napakalinis at banal. Kahit na ang mga maruming bagay na ito ay nakakalat sa lupa. Hinawakan niya ang ibabaw ng sapatos gamit ang kanyang noo. Lahat ito ay isang uri ng panginsulto. Ayaw niya at hindi siya mangahas na lapastanganin ito. Ngunit hindi niya maiiwasan. Dahil sa kanyang mainit na palad, nahihiya siya kaya't namumula ang kanyang mga tainga. Si Tsunade ay naiba sa kanyang mababang pagpapakumbaba. Isinasaalang-alang ang kanyang mga karanasan sa nakaraang 2 araw. Mahirap isipin kung ano ang pinagdaanan ng batang ito. Isang bata na pinilit na maging matatag kahit hindi pa ito nasa tamang gulang. Tila lahat sila ay may maagang pag-ugali at sensitibo, may mababang tingin sa sarili. Kahit siya ay hindi nakakaiwas na makaramdam ng kaunting awa. Pinatungan niya ito sa balikat. Tinanggal ang sombrero upang ipakita ang buong mukha. Umupo rin sa tabi niya upang siya ay mata sa mata. Ako si Tsunade. Dapat mas matanda ako sa'yo. Maaari mo akong tawaging ate. Hindi mo kailangang magpakumbaba ng ganito sa akin. Isa kang napakatapang na lalaki. Alam mo ba, hindi dapat maging mapagpakumbaba ang mga bayani. Lalo na't sa ganitong murang edad. Tinatayan niyang ibuwal ang kanyang buhay sa napakalaking agwat ng lakas. May dahilan kung bakit siya ay muling ililigtas na may paghanga. Ang dalisay at walang kolorete na mukha na nasa harapan. Ang dalisay at napakagandang mukha ay nagbigay ng seryosong damdamin kay Xialai. At Tsunade, ganito ba kaganda ang kanyang itsura? Wala siyang nakita na kahit anong babae. Nakasing ganda katulad niya. Siya ba ay isang diyosa? Itinaas ni Tsunade ang kanyang kamay at inalog ito sa kanyang harapan. Huminga ng malalim. Hinilot ang kanyang sombrero. Talaga sanang nais niyang bigyan siya ng sapat na respeto, upang hindi siya maging ganito kamapagpakumbaba. Pero ngayon ay okay na. Hindi niya talaga pinapansin ang kanyang sinasabi. Bahala na kung anuman ang mangyari. Isang pagliko ng kanyang pulso. Ipinasa niya ang isang bote ng gamot sa kanyang kamay. Ito ay yamang bundok. Ang epekto ay dapat ay okay. Tandaan mong ipahid ito sa sarili mo. Uuna na ako. Si Xialai ay nakatitig sa kanya na parang naisip. Kinuha niya ang payong at tumayo na pumasok sa ulan. Nahuli ng isang segundo ang tunog. Hindi, walang kasama siyang lalaki. Paano kung may panganib kung mag-isa siyang umuwi? Bigla siyang tumayo at tumakbo palabas. Pero saan ka pa makakakita ng tao? Siya ay nakaluhod sa ulan, naghahanap sa paligid. Wala ni isang bakas ng kanyang anino. Ang ulan ay hinuhugasan ang kanyang mukha. Ang dumi ng dugo ay medyo nahugasan. Ipinakita ang kanyang lalaking mukha na may matalas na mga linya. Ang mga babae ay hindi makakatakbo ng ganito kabilis. Kaya niyang umalis ng ganito kabilis. Baka may tao sa paligid niya na patagong nagproprotekta. At siya ay isang napakamahalagang babae. Itinaas niya ang kamay niya at tumingin sa maliit na bote ng gamot. Manipis ang labi. Mahalaga, inilagay ito sa pinakaloob na bulsa ng kanyang damit. Si Minkyang ay bumalik sa villa. Natuklasan na ang silid ay labis na tahimik. Isang malakas na tunog sa loob ng puso. Nagtatanong na nag-aalala kay Nainay. Wala siya sa villa. Nandyan pa rin ang mga sundalo sa labas. Pati sa labas ay umuulan pa. Posible bang umalis siya mag-isa? Tinawag ni Nainay ng malakas. Walang sumagot at lumalaki ang pagkabahala sa loob. Mabilis na naghahanap si Minkyang ng kanyang anino sa villa. Sa pagkakataong ito, may kaunting ingay na narinig mula sa banyo. Huminto siya sa harap ng pintuan ng banyo. Tinanong siya ng may pag-aalala. Nasa loob ka ba? Walang sumagot. Tahimik sa loob tulad ng kaninang inay. Ilusyon lang na inay. Sagutin mo ako. Sabi ni Minkyang. Nakapatong na ang malaking kamay sa hawakan. Nasa proseso na ng pagdedesisyon kung bubuksan o hindi. Pero biglang bumukas ang pinto. May biglang lumabas na isang maliit na anino. Na may basa-basang amoy, tumalon siya sa kanyang mga bisig. Ikinulong ng kanyang mga binti ang kanyang baywang. Nandito ka na. Nagpahinga si Minkyang ng maluwag. Pagkatapos ay naramdaman niya kung gaano siya kamasigasig. Ang kanyang basang katawan. Halos buong katawan niya ay nakadikit sa kanya. Isang matinding init ang tumama sa kanyang noo. Umuga ang kanyang puso. Napakaunti ng suot niya. Basang-basa ang kanyang buhok. Nakabalot lang siya ng manipis na tela. Malamig ang kanyang katawan. Ang kanyang maputlang braso ay nakayakap sa kanyang leg. Ang kanyang hita ay nakapulupot pa sa kanyang baywang. Pumasok ang lamig ng kanyang balat sa kanyang damit. Pinigilan niyang huwag magalala. Yumakap siya at mabilis na binigkis ang kanyang coat sa kanya. Sinubukan niyang gamitin ang init ng katawan upang mawala ang lamig sa kanya. Sa isang seryosong tono, tinanong kung bakit siya malamig. Si Tsunade ay nakisama sa init ng kanyang katawan. Hindi ko alam kung paano i-adjust ang temperatura ng tubig. Sa katunayan, medyo malamig. Kakadarating lang niya sa villa. Napansin niyang nandyan na si Minkyang sa pintuan. At sa mga oras na yon, ang kalahati ng kanyang katawan ay basang-basa mula sa malakas na ulan. Nakasuot pa ng maluwag na panglalaking damit. Para hindi makita. Wala nang magawa kundi magtago sa banyo.
Ang ginawang pagligo sa sarili ay nakapagpatanggal ng init. Hindi maikakaila. Ang kanyang pagtalon sa kanyang mga bisig ngayon. Nais din itong ilihis ang kanyang atensyon. Upang hindi niya malaman, ilang detalye ng kanyang madaling pagbabalik na may mga butas. Pero mataas ang temperatura ni Mingqiang. Mainit talaga ang kanyang katawan. Ayaw na niyang bitawan kahit yakap siya. Napansin din ni Mingqiang ang bigla niyang pagiging malapit. Umupo sa ilalim ng kumot at pinaupo siya sa kanyang mga binti. Isang kamay ang kumuha ng tuwalya at pinunasan ang kanyang buhok. Ang boses ay unti-unting nagiging may paghingi ng tawad. Sa susunod, tutulungan kita na ayusin ang temperatura ng tubig. Ang taong nasa kanyang mga bisig ay malamig at malambot. At napakaliit pa. Palagi siyang may pagnanais na magpuwersa. Ang pighati na ipasok siya sa kanyang katawan. Pero palagi siyang nagpipigil. Takot na matakot siya. Noon, yakap siya ni Sunay. Laging sa panahon ng kanyang pagdaranas ng parusa. At ito ang unang pagkakataon. Siya bilang anyo ng tao. Nakasandal siya ng ganito kahigpit sa kanya. Hindi niya namamalayan na umikot ang kanyang Adam's apple. Nakaramdam lang siya ng kaunting hindi pagkakaayon sa kanyang katawan. Kinailangan niyang subukang ilihis ang kanyang atensyon. Mahinang sinabi na ang imperyo ay naghahanda ng isang piging para sa iyo. Sa loob ng 3 araw. Gusto mo bang pumunta? Naging maliwanag ang mga mata ni Sunay sa piging. Nag-isip sandali. Mukhang kailangan kong bumili ng isang damit. Sa normal na pagkakataon, dapat nakasuot ng formal na damit sa piging. Ito ay isang magandang pagkakataon upang makilala ang mundong ito. Tanging sa pamamagitan ng masusing pagunawa sa mundong ito. Mahahanap lamang niya. Saan matatagpuan ang lihim sa mahabang buhay? Siyempre, kailangan niyang pumunta kay Mingqiang. At sa banayad na mga mata, gagawa ako ng isang damit para sa'yo. Ikaw na lamang ang dapat mag-alala sa kasiyahan. Huwag nang mag-alala sa mga ganitong bagay. Takot siya na ayaw ni Sunay na pumunta. Kung ganon, hahanap siya ng paraan upang hindi ito matuloy. Ngunit mukhang gusto niya ang masayang kapaligiran. Sa tingin niya, cute siya. Pero sabay, medyo komplikado ang kanyang nararamdaman. Natuklasan na si Sunay ay isang napakamahalagang 4 na babae. Lubos na pinahahalagahan ng Central Star ito. Ang pagkakataong ito ay espesyal na inihanda para sa kanya ng isang handaan. Isa, dahil nais ng reyna na batiin siya. Pangalawa, ang mga batang maharlika at mga lalaking real. Lahat sila ay darating sa handaan na ito. Upang mapagpilian ni Sunay, hindi lamang siya ang magiging tagapagalaga niya. Hindi rin ito papayagan ng Central Star. Sa pinakamasikap na loob ng isang buwan, ang gobyerno ay susuri para sa kanya. Magrekomenda ng pangalawang tagapagalaga. Hindi magtatagal. Magkakaroon siya ng ibang mga lalaking kasama. Sa oras na yon, handang-handa pa ba siyang umupo sa kanyang mga braso? Nararamdaman ni Mingqiang ang pagkabahala, at ang maliit na babae sa kanyang mga bisig ay unti-unting uminit. Siya ay mahimbing na natutulog na, dahan-dahan niyang inilapag siya sa kama. Pumunta siya upang batiin ito ng tuwalya. Kinabukasan, may isang matandang lalaki na kumatok sa loob ng villa. Tiningnan niya si Sunay na may masamang mukha. Nagulat siya sa kanyang dalisay at magandang mukha. Mukha na madaling lapitan. Medyo humupa ang kanyang mukha. Ngunit hindi masyadong magiliw ang tono. Ikaw ang siya at ang babaeng si Sunay. Kaya't mga kilay, ikaw nga. Ako si Yavid Nira 177, na nandito para magluto para sa'yo. Pumasok siya na nakayakap sa kanyang mga kamay. Isang pares ng mga mata na napakatalim. Ang ilong nito ay matangos at puti ang buhok. Maayos na nakabun ang buhok sa likod. Medyo payat ang kanyang pangangatawan. Ngunit maaaring dahil sa mga payat ay naturally mataas. Mukha pa rin siyang halos 1.85 metro. Si Mingqiang ay abala sa mga email sa trabaho. Pagkatapos ng ilang araw ng abala, sa wakas ay makakatrabaho na siya mula sa bahay. At magkakaroon siya ng mas maraming oras na makasama si Sunay sa bahay. Sa oras na ito, narinig ang ingay at lumabas. Nakita ang matandang lalaki na may galit na mukha. Sa hindi sinasadyang paraan, tumayo siya sa harap ni Sunay at nagtanong, "Ginoong Yali, umaasa akong alam mo, na dumating ka ngayon, ay dahil ang iyong pamilya ay may utang na loob sa akin. Huwag mong takutin si Sunay, babae." Umuumbol si Yali, "Hindi mabuti ang relasyon ng aming pamilya. Ginagamit mo ako, isang 400 taong gulang na matandang tao, para mapaamo ang iyong babae. Hindi mo na ako pwedeng baliwalain." Narinig ni Sunay ang tungkol sa 400 taon. Sumilip siya at muling tumingin sa matandang ito. Ito ang unang tao na kanyang nakita sa interstellar na mundo. Ang unang matandang may mahabang buhay na nakita niya. Sa mga sandaling ito, hindi lamang hindi nagalit si Sunay. Sa halip, pinikit pa ang kanyang mga mata. Nagpakita ng mapagkaibigang ngiti ang masungit na matandang tao. Hindi ba't ito ay isang buhay na matandang eksperimento? Ang matandang mukha ni Yari na tila naghahanap ng gulo. Nang makita ang magiliw na ngiti ni Sunay, nahimasmasan siya. Sa kanyang isip, nagulat siya ng kaunti. Agad siyang nagalit at naglakad mag-isa patungo sa kusina. Kaagad na nais sana niyang sumunod. Pero hinila siya ni Mingqiang. Nag-aalala siyang sinabi na huwag na siyang pumunta. Kapag natapos na niyang magluto, may magdadala nito. Hindi maganda ang ugali ni Ginoong Yarihi. Wala siyang nikatiting na paggalang sa sinuman. Natatakot akong matakot ka sa kanya. Nag-blink si Sunay. Huwag mag-alala, malayo lang akong nakatingin habang iniiwan niya si Mingqiang. Humawak siya sa bintana ng kusina. Nakita niya ang matandang lalaki, na may seryosong mukha na nililinis ang kanyang mga kamay. Nagsuot siya ng puting guwantes ng maayos. May suot na disinfecting mask. May suot na medical cap.
Nililinis ang mga kutsilyo. Ang mga sangkap sa plato ay tila may obsessive-compulsive disorder. Maging ang laki ng mga sangkap, kailangan pang sukatin gamit ang ruler. Isa-isa pa. Maingat na naghiwa sa isang direksyon. Si Tsunai ay nakangiti ng may ngiti. Para bang may ginagawa siyang pananaliksik. Talagang nararapat na akademiko. Palagi kong naiisip na dapat siya ay nasa laboratorio. Nakatuon sa isang peres ng mga eksperimento. At hindi dapat nasa kusina na may hawak na kamatis. Nang mga sandaling iyon, napansin siya ni Ali. Agad na nagkaroon ng anino sa kanyang seryosong mukha. Bakit ka nandito? Umalis ka, huwag mo akong buluhin. Kahit na siya ay isang matanda. Kailangan niyang aminin. Ang apat na babaeng ito ay talagang maganda at mabait. Ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari siyang manggulo habang siya ay nag-aaral. Sa oras na yon, maaari siyang manggulo sa kanya. Kahit gaano pa kataas ang ranggo ng babae. Wala itong halaga kumpara sa halaga ng kanyang pananaliksik. Siya ay nag-aaral ng mga resipe na iniwan ng sinaunang tao. Matagal na niyang pinag-aralan ito. Ito ay isang banal na pananaliksik. Hindi pinapayagan ang sinuman na manggulo. Sa kanyang pagkasungit, si Tsunai ay hindi nagalit. Sa halip, siya ay naguguluhan. Sige, bago umalis. Siya ay humiling ng isang sulyap kay Ali. Ang susunod na hakbang matapos igisa ang mga piraso ng kamatis. Hindi niya mapigilang ipaalala, ngunit, ang paggisa ng kamatis ay hindi inirekomenda na sabayan ng gatas. Maglagay ng mga berdeng sili sa nilaga. Maaaring makaapekto ito sa lasa. Siyempre, ang bawat tao ay may kanya-kanyang panlasa. Kung gusto mong kumain, wala akong opinyon sa iyong lutuin. Si Ali ay nagalit at nanlaki ang mga mata sa iyo, maliit na magnetikong piraso. Nakatatawang tao. Walang kaalaman sa kabutihan. Ito ay isang sinaunang resipe mula sa mga tao. Isang klasikong lutuin na iniwan. Hindi naintindihan ni Tsunai. Anong sinaunang tao? Ang makapagiwan ng ganitong kakaibang klasikong lutuin. Mula sa sinaunang panahon ba, na ang pagkain ito ay para sa kanya matapos itong lutuhin. Gayunpaman, siya ay nagsalita ng maayos. Talagang may posibilidad ba, na ang mga naiwan ng sinaunang tao ay hindi kasing mapagkakatiwalaan? Kahit papaano, ang pritong kamatis na may gatas at berdeng sili. Kahit na nakita niya sa kanyang mga mata na nagsimula siyang maglagay ng asukal at suka. Ganitong kombinasyon, hindi siya sigurado kung magkakaroon siya ng pagtatay pagkatapos kumain. Naglakas loob ka pang sabihing hindi mapagkakatiwalaan ang esensya ng sinaunang tao. Pagkatapos mag-aral ng buong buhay niya, siya ay sinasabing hindi mapagkakatiwalaan. Si Ali, ang akademiko, ay biglang sumabog sa galit. Siya ay pumutok ng kanyang kamay sa mesa. Kumuha ng isang libro na may sirang pahina. Lumipat sa isang pahina nito, at tiningnan ng mabuti ang mga direksyon. Ito ay isa sa mga pinakaklasikong lutuin ng sinaunang tao. Alam mo ilan ang mga uri ng gulay ang naitugma ko dito? Upang mapag-aralan ba? Ikaw na walang katwirang magneto. Sumulyap si Tsunai sa librong ito. Hindi alam kung gaano na karaming taon ang lumipas. Ang mga titik ay lumabo na. Talagang hindi maunawaan. Ang larawan sa itaas ay nanlabo na rin. 988 pero sa larawan ay mahinang nakikita. Iyon ay isang mangkok ng piniritong itlog na may kamatis. Kumislot ang kanto ng kanyang labi. Inilabas niya ang kamay at tinurnover ito. Ang susunod na pahina ay sabaw ng buto-buto at mais. Ang mga titik ay napakalamog din. Nangangalit si Yaviki, inalis ang kanyang kamay, huwag siyang hawakan. Ito ay isang mahalagang orihinal na naiwan. Si Tsunai ay piniritong itlog na may kamatis at sabaw ng buto-buto at mais. Ito ay katumbas ng mahalagang orihinal. Siya ay talagang tamad. Iniisip na dadalhin ni Mingkang ang isang nutrisyonista. Sa mga nakaraang araw ay magtitiis na lamang. Sino ang makakaalam? Ang nutrisyonistang ito ay tila mas hindi maaasahan kaysa sa kanya. Sabi niya, ganito na lang. Kung makagawa ako ng isang putaheng mas mahusay kaysa sayo, mas kahawig ng putaheng ito sa larawan. Paano kung pumayag ka sa isang kondisyon ko? Si Yari ay buong pusong hindi nagmamalasakit sa kanyang buhay. Natural lang na hindi siya makikipag-ugnayan sa isang spoiled na babae. Pinilit ang sarili na mag-aral ng kaalaman sa buong buhay. Sabi ni Tsunai, ako ay siya na antas ng magnet. Kung hindi ako nagkakamali, mukhang karapat-dapat ako, na makipag-ugnayan ng pantay sa anumang antas ng lalaki. Tumigil ang mga galaw ni Yari. Hindi lang pantay na pakikitungo. Apatla at mga babae. May karapatan na talunin ang sinumang lalaki sa katayuan. Sa puntong ito, wala siyang karapatang umangkop sa kanyang katandaan. Si Diao ay umungol ng malamig. Haluin ang kanyang ginawa na tomato milk blocks kasama ang green pepper. Mainat na ibuhos ito. Pare, dahil hindi mo alam ang iyong lugar. Kaya gawin mo. Pero nais ko lang ipaalala sa'yo. May isang patakaran sa aming Ancient Human Cuisine Research Department. Ano man ang iyong nilikha, kailangan mo itong ubusin ng mag-isa. Dahil dito, ang kanyang mga estudyante nang magsimula silang matuto. Isang beses sa bawat 3 araw ay may diarrhea at nosebleed. Minsan, nagkaroon siya ng pantal sa buong katawan. May oras na umiiyak ang babae. Si Tsunai ay ngumiti at nakaramdam ng kapanatagan. Siguradong ubusin ko. Hindi ko kakainin ang akin. Ito ba ang ginawa ng matandang ito na tomato milk na may halong green pepper? Nag-order siya ng mga sangkap gamit ang bagong utak. Napakabilis ng pagpapadala sa mundong ito. Nagdala si Yavigi ng mga kamatis. Bumili siya ng mga itlog at sibuyas. Nakabili din siya ng ilang karne. Talagang gusto ko nang uminom ng sabaw ng buto.